lang ang live ko. Okay. So, according to Lady Dragon or Mother Dragon, after nitong pagkakagurgur kay Spoke Sari, huwag ka sanang literal na magurgur dyan, Spoke Sari Roque, mag-ingat ka dyan sa loob ng kulungan. Huwag kang tatanggap ng tubig, ng pagkain. So sana may kasama si Spokes dyan. Nga pala yung iba kong kasamahan doon sa sa EDSA, pupunta sila mamayang umaga ng mga 9 o'clock siguro. Pupunta sila doon sa Batasang Pambansa kung saan nakakulong si Spokes Sari Roque, and then babalik siguro sila ng hapon naman sa EDSA Shrine. Spokes Sari Roque, maraming paraan para kay gurgurin. Pahinain ang katawan mo para paglabas mo dyan, hindi ka man magurgur sa loob. Pag uwi mo sa inyo, hihina katawan mo, di ba? Malay mo, merong fog machine dyan, merong yung ventilation dyan, di ba? Sprayan nila ng mga muscle relaxants and what not, gurgur ka. Nagtatagumpay ang mga hayop. Yung lower house na yan, kasumpa-sumpa. Di ba sabi ni Pangulong Duterte, pag gumuho yung Batasang Pambansa, di ba hindi nagigets sa mga politiko yun nung may SONA si Pangulong Duterte dati? May video yan eh. Pag gumuho, i-vlog ko sa siguro tomorrow or sa mga susunod na araw. Pag gumuho daw ang lower house at nagkandamatay ang mga politiko doon, umatid ng SONA, may mga senador doon eh. Uunlad ng Pilipinas. Di ba may lindol daw? Pag nag-strike daw ang lindol at gumuho yun, patay lahat, ay uunlad ng Pilipinas. Kasi magkakandamatay lahat ng mga kurakot, nandun lahat, damay-damay na. Willing mamatay si Pangulong Duterte pag gumuho ang lower house, pag lumakas ang lindol, may lindol na malakas or the big one, together with the corrupt, basta't mamatay ang lahat ng corrupt, uunlad ang Pilipinas. Totoo po yan. Hindi tayo umuusad dahil sa mga magnanakaw na yan. At ngayon lumalabas ang sungay nila dahil nga siguro utos yan ng demonya na babaeng malaki ang tiyan at malaki ang mata. Okay, ngayon si Basti daw ang isusunod after nitong kay Spokes Harry Roque. Pakinggan po natin si Miss Maharlika sa kanyang revelation kasi ito daw po nakarating sa kanya kanina na isusunod na si Basti. Okay? Pakinggan ba natin o magkukwento muna ako? Kwento muna ako bago si Miss Maharlika. Tandaan nyo nung sinabi ko sa inyo mga ate at kuya na yung araw na sabi ko na iwanan ako ng mga kasama ko dahil nakatulog ako. And then ang ginawa ko, tinuloy ko na lang yung vlog ko, ini-reveal ko sa iyo yung mga natitira pang mga info ng Puting Bayawak. One of which ay nga, ikukulong si Spokes Sari Roque. And then si VP Sara, gigisahin at i-impeach. Ayun nga, ginisa-gisa ni Sisa, di ba? And then si Miss Cathy Binag, mag-ingat po kayo ma'am. Huwag sana kayong magurgur. Mag-ingat po kayo ng bonggang-bongga. Ano pa, yung mga anak ni VP Sara, damay sa panggugurgur at kung ano-ano pang sinabi sa amin ng Puting Bayawak. Okay? At nagkatotoo yung sinabi. Ayan, kulong si Spokes. So, ayun nga, sabi ni Spokes, di ba, may mga kaibigan pa rin daw siya dyan sa Congress na winarningan din siya. Hindi lang siya nakinig. Even ang dami na nagsabi, even ni Smiley kasi sinabi na rin wag ka nang umuwi, wag ka nang umattend. Malakas pa rin ang loob ni Spokes Harry Roque na umattend kasi nga po, alam niya wala siyang ginagawang masama, matalino siya, magaling siyang sumagot, hindi umubra. Ang tagal, di ba? Talagang kanina gigil na gigil ako habang nanonood eh. Hindi naman nila magisa si Spokes Harry Roque bilang di ba, abogado ng Pogo and what not, ganyan. Bakit biglang yaman, pati yung yaman niya ginigisa-gisa, doon na lang siya talaga nakulong sa hindi niya pag-attend nung nakaraang Friday. Tinuluyan talaga nila si Spokes kanina, tama ang information. And then, yung araw na yon na nag-vlog ako patungkol sa plano, yung plano nila ngayong week ng Kuting Ahas Administration, yan, pagpapakulong kay Spokes, ganyan, pag-impeach kay VP Sara, so on and so forth. Yung nagbo-vlog ako nung gabing yan, hindi ako nakapag-vlog dahil hindi ako nakapunta kay Mayor Baste. We were supposed to go to Mayor Baste's residence. Pero natuloy yung mga kasama ko, naiwanan ako, kaya nga ako nag-vlog na lang. So sabi ko, Lord naman, ba't hindi mo ako ginising? Diba, nakatulog ako yung nagmamaktol ako mga ate at kuya, na ikot ako ng ikot doon sa Magsaysay Park ng Davao City. Walang signal. Tapos kinagabihan, nag-vlog ako, tinuloy ko kasi nga baka may signal doon sa hotel namin. Sabi ko kay Lord naman, bakit mo ako hindi mo pinayagan na ma-meet ko pa si Mayor Baste? Nandito na ako sa Davao. Naiwanan tuloy ako ng mga kasama ko kasi napasarap ang tulog ko. Baka nakakaantok ang durian, hindi kaya. Baktak ang katawan ko pag uwi ko after vlogging doon sa Magsaysay Park ng Davao tulog ako, kaya ako hating gabi na nagising. Kaya nag-vlog na lang ako patungkol sa plano na yan kay Spokes Harry Roque.
Oh, sabi ko, "Lord, ba't naman ganito, inadya mo pang hindi ko ma-meet si Mayor Baste." Oh, eh, siguro dahil nga parang kapag-vlog ako about spokes and kung ano pa yung mga evil plans nila ngayong linggong 'to. Oh, ayun nagkatotoo yung mga sinabi. Now, si Mayor Baste daw ang isusunod. Medyo nangingilag pa sila kasi magiging obvious na yung galawan nila, eh. Ngayon ang tanong, papayag kaya ang buong Davao City nito and even Davao Region kapag ginawa 'to kay Mayor Baste? At least sa Davao City, papayag kaya ang siyudad ng Davao na i-suspend si Mayor Baste? On what grounds, mga ate at kuya? Ba't nila ginagawa yan? Ay binoto ng taga Davao yan. Gusto ng taga Davao na siya ang umupo. Siya ang mayor. Nag-effort silang mag-shade ng balota nung May 2022. Tapos didesisyon na ng administrasyon ni Cote na ligwakin yan. Hindi ba dapat ang magligwa kay Mayor Baste yung mga bumoto sa kanya? Mag-rally sila dun sa Davao City. Ayaw namin kay Baste, adik, ayaw namin babaero, ayaw namin tamad, walang pinapagawa sa Davao, ayaw namin mahirap ang buhay sa Davao. Wala silang mahanap na pula kay Baste kasi ang Davao ang bongga-bongga. Maunlad na syudad. Ayun nga, 'di ba pinupursue nila na puro underground cables na dapat sa Davao? Although 'di ba, mahirap 'yun pero inano ng mga Duterte, tinuloy ng mga Duterte. Gusto nilang maging world class city sila, mga kuya. Ang laki-laki ng Davao City. Ang hirap pamunuan 'yan, 'di ba? Pero tuwang-tuwa ang mga taga Davao sa mga Duterte. Satisfied sila. So bakit nila iso-suspend? Ano? Ano ang grounds ng administrasyon ni Kuting? Bakit sila ang nagdedesisyon? Porke pumapayag si Baste na may mga maisog doon? Porke taga roon si Pastor Quiboloy? Porke teritoryo ng mga Duterte ang Davao? Alam niyo ba, bukod sa mga pulis ni Smugs doon, bago natin i-play yung video ni Miss Marlica, bukod sa mga pulis na nagro-ronda doon ng mga, 'di ba, mga pinadala ni malamang ni Smugs yan. Yung mga umaali-aligid doon at ilang batalyon na aali-aligid sa KOJC, at saka parang may mga ano nga raw doon, 'di ba? May mga FBI, may mga kano na nakikita doon na naka-uniforme ng NBI, ganyan-ganyan. Bukod diyan, merong Task Force Davao. Kwento sa amin ng taga roon. Meron talaga silang mga pulis na umiikot hindi lang doon sa KOJC, buong Davao City. Visible ang pulis, may event o wala. So yung Task Force Davao, ang alam ko, aalisin niya ni Smugs. Aalisin niya ng Kuting administration. At hindi papayag ang taga Davao dyan. Kasi gugulo ulit yan, laki-laki ng lugar na yan. Baka mamaya bumalik ang mga terorista dyan, NPA, mga adik. Diba? Aalisin nila ang Task Force Davao, mga kapulisan niya na nagro-ronda. Dati nung si Pangulong Duterte, may pandemic o wala, ganyan, di ba? Alerto ang kapulisan, visible sa kung saan-saan. Ngayon, pag may nakita kang pulis sa komunidad nyo, matakot ka na. Baka mamaya, inutusan Okay. So, isusunod daw si Mayor Baste. Pakinggan natin ang vlog ni Miss Maharlika at ito po ay very alarming at ano ang dapat nating gawin. But anyway, the rest of the demons, mga palangga, na sinasabi nitong Fernandez na ito, ikaw na ulupong ka. Okay? Na sabi nga ni Harry Roque, dapat hindi kayo maging onion skin, na bakit daw si Harry na kapag sa loob ay courteous, maayos, pero pag nasa loob, pag nasa labas, ganito, ganyan. Imagine nyo, ayaw, pinipigilan na yung ating freedom of speech. Wag daw silang tawagin, parang sinasabi daw ni Harry yung corruption nila with the DSWD and everything. Hindi ba kayo magnanakaw, mga putang ina nyo? 50% ang SOP nyo. Ayon sa aking source, ikaw, Saldico, lahat kayo lumalamon sa kaban ng bayan. Hindi ba kayo magnanakaw, mga buwaka ng ina ninyo? Akala nyo santo kayong mga hinayupa kayo? Lahat ng pamilya nyo lumalamon sa pera ng bayan. Ikaw, Fernandez. Ikaw, akop, mga puki ng ina nyo. Di pa kayo kunin ng dilubyo? Hindi kayo magnanakaw? Saan kayo kumukuha ng pambili ng mga property, pang-aral ng mga anak ninyo, kung bibase lang natin sa sweldo ninyo? Nilamon nyo ang pera ng bayan, mga hayop kayo, tas ayaw nyong magsalita kami na magnanakaw kayong lahat? Nakita nyo, mga kababayan? The reason why, isa sa mga dahilan na gusto nilang i-contempt, kasi si Harry Roque, kapag sa labas nagsasalita na may corruption sa gobyerno, nakita nyo, papatayin lahat ang inyong kalayaan, magpahayag. Ganito ka-demonyo kaya
mga kababayan, you have to get out. Pumunta kayo sa kalsada, iparinig nyo ang boses ninyo dahil hindi lang si Harry Roque ang susunod na gurgurin nila. Ang susunod nila si Baste. Suspend nila yan. Kaka-text lang sa akin ng Puting Ahas. Lahat kayo gugurin dahil utos ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. na lahat ng supporter ni Duterte gurgurin, literal man or gurgurin katulad ng contempt na yan. Yan ang gagawin sa inyo, mga babae. Galit na galit si Lisa Tanas dahil binigyan ko siya ng regalo na birthday gift na siya ay kasabwat. Sila ay king and queen ng Pogo. Pinipilit na pakialaman ng mga buwaka ng ina, kayo, ikaw, Fernandez, Acop, Barbers, lahat kayo salo mga jutang ginemis ninyo. Ha? Ngayon, bago ako mag-start, nabanggit yung pangalang Mr. Wu. Kasama ni Lisa Marcos, ni Bangag Jr., yang mga Pogo operators na yan, binigyan sila ng 750 million. Again, tinapatan ni Kim Wong ng 150 million ayon sa ating source. At yan ay nagba-viral na sa social media, pero ayaw pick upin ng mainstream, ayaw pick upin ng mga hudas at mga taksil dyan sa Congress na ang punot dulo ng Pogo, illegal Pogo sa panahon ni Marcos o bago pa ang panahon ni Marcos ay ang hinayupak na pamilyang Araneta Romualdez Marcos. Sila ang nagpapahirap sa inyo. Kaya kung hindi kayo kikilos at hindi kayo lumabas sa bahay, kayo na ang susunod na gurgurin at merong sumpa na daladala ang mga hinayupak na ito. Yan. So merong Puting Ahas na nagsabi kay Miss Maharlika na si Baste ang isusunod. Dahil kailangan na nilang madaliin ang panggugurgur sa kalaban. Kailangan na nilang durugin ang mga Duterte. Lumabas na yung ebidensya na connected sila sa mga Pogo, kunwari tatargetin nila si Alice Guo. Mayor Baste, sana makarating sa iyo ang vlog ni Miss Maharlika, sana makarating sa iyo ang info na ito na ikaw na ang isusunod at mag-iingat po kayo. At ang tanong ko naman sa inyo, mga ate at kuya, ano ang gagawin nyo kapag kasi Mayor Baste na ang susunod na gugurgurin? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.